Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Parang naninibago ako sa salansan ng bangko. Parang takot na takot magtabi sa isa't isa. But anyway, parang masyadong malayo agwat. So mainit na po ang ating araw, ang ating umaga ngayon, maulan sa nakalipas sa 3 araw. So purihin ng Diyos. Ngayong umaga, we are approaching at the end of our series ng The Way of Christ. Meaning to say, ang aking pong mensahe ngayong umaga, ang huling topic sa series po ng ating The Way of Christ. So for almost, I think, 3 or 4 months ay nagbulay tayo pagdating patungkol sa Way of Christ. Inaral natin kung ano ba ang mga expectation, ano ang mga inaasahan sa mga alagad ni Jesus, mga mananampalataya. At last Sunday ay binahagi sa atin ang topic na sa pagsunod kay Jesus, we should also expect suffering. Ngayong umaga, bilang panghuli na topic ng ating pong series and at the same time ay conclusion topic ng ating series, The Way of Christ. Babahagi ko ang topic na The Way to Glory. Si Jesus ang daan para sa patungo sa kaluwalhatian. Sa dictionary, yung glory, the word glory ay simply means praise and honor. When you search sa dictionary. Pagkilala, paghanga, pagpupuri, pagpaparangal. Kaya pagka i-apply mo siya sa context ng mga tao, pag sinabing glory, yun ay isang pagkakataon at isang pagkilala sa maaring sa iyong nagawa, sa iyong accomplishment, or dahil ikaw ay isang natatangi sa kung sino ka, nakakaangat ka sa marami. And marami mga tao ay, di ko alam sa mga Kristiyano, but maybe some Christians ay naghahangad na sila ay ma-acknowledge at makatanggap ng ganong klase ng mataas sa pagkilala. Kasi yung word na glory ay nagabato din ng kaisipan ng mataas na pagkilala. Pero kung sa Biblia natin sisipatin at titingnan, kapag sinabing glory, it always connect sa ating Diyos. The glory of God. Hindi lang ito simpleng pagkilala o pagpaparangal, dahil ito'y tumutukoy sa perfection at pagiging infinite ng ating Diyos. So ang glory of God ay tumutukoy sa kanyang perfection, sa pagiging sakdal niya, and sa kanyang pagiging infinite. Walang hanggan, walang katapusan, walang simula. Kaya John Piper, pinakahulugan niya ito sa ganitong paraan. Kasi sabi ni John Piper, there is no exact word or exact sentence to define glory. Kung papaanong walang eksaktong salita para i-describe ang Diyos. The same thing pagdating sa glory. Wala talagang eksaktong word or sentence to define yung actual na kahulugan niya. Pero ganito niya i-define on His own understanding yung glory of God. Ang sabi ni John Piper, the glory of God is the infinite beauty and greatness of God's manifold perfections. So halos kalapit nung una kong sinabi kanina. The glory of God is the infinite beauty. Tumutukoy ito sa kagandahan ng Diyos na walang katapusan, walang hanggan, walang pwedeng makadescribe sa kagandahang taglay ang meron ng Diyos. At yung greatness ng kanyang perfections. Meaning to say, kung papaanong ang Diyos ay wala kang makikitang anumang mga bahid ng kakulangan, kamalian. Siya ay perfecto sa lahat.
Kaya ang kaluwalhatian ng Diyos ay ang kanyang walang hanggang kagandahan at kadakilaan ng kanyang pagiging sakdal o perfecto. Ngayon, pagdating naman sa Griego, salitang Griego, ginamit yung salitang kabod. Hindi ko alam kung paano yung tamang pronunciation, kung kabod o kabod, whatever. Pero K-A-B-O-D ang spelling. Ang literal na kahulugan ay yung bigat. Yun ang literal meaning, bigat. Mabigat na kahalagahan ng isang tao, ng isang persona. Kaya kapag inilapat mo sa Diyos, inilalarawan nito ang nakikita o hayag na pagpapakita ng kahalagahan ng Diyos. Yung kanyang walang hanggang katangian, pinakamataas na kahalagahan, nagniningning na kabanalan, at yung kanyang maringal na presensya. Kaya pagdating sa glory of God, when we speak glory of God, ito'y tumutukoy din dun sa gaano kahalaga ang Diyos. Wala siyang maitutumbas na value sa term ng mga tao. Yung halaga ng Diyos ay beyond sa kaya nating isipin at sukatin. Pero the Greek word na kabod ay nag-emphasize nga ng ang Diyos ay sobrang halaga. Sobrang halaga. Lalo na para sa ating mga mananampalataya. Kung gayon, dapat itong mag-akay sa atin. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay dapat na nagdudulot sa atin, mga mananampalataya lalo tigit, sa pagkamangha, sa kagalakan, at sa kaganapan para sa mga taong tunay na sumampalataya kay Jesus. Ang sabi ng isang tagapagturo, ang kaluwalhatian ng Diyos sa higit pa sa 1,000 araw. Yung kaningningan ng Diyos. Kasi ang sabi ng Biblia, walang araw sa langit. Ang nagsisilbing liwanag ay yung kaningningan ng Diyos, yung glory ng Diyos. So higit pa daw yun sa 1,000 araw. Try to imagine that, yung isang araw pa lamang ay gano'n nakatindi yun. Pero higit pa sa 1,000 araw, and more than that, ang kaningningan ng Diyos. Kapag pinag-uusapan natin ang pamumuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos, ito'y nangangahulugan ng ganito. Nabubuhay tayo upang ipakita kung gaano kahalaga ang Diyos sa atin. Nabubuhay tayo para sa Kanyang karangalan at ipakita ang Kanyang halaga sa ating mga buhay. Yun ang ibig sabihin ng mamuhay sa kaluwalhatian ng Diyos. Mamuhay para sa Kanyang karangalan. I-display ang kahalagahan ng Diyos sa ating buhay. At tayo mga nilikha ng Diyos, originally, nang nilikha ng Diyos ang tao, nilikha ng Diyos ang tao para sa Kanyang kaluwalhatian at ma-enjoy ang kaluwalhatian. Ang problema at malungkot, dahil sa kasalanan, nawala iyon. Roma chapter 3 verse 23. Ano ang sinasabi? Sa lumang salin, babasahin ko ng ganito. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala at hindi nangaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, let's emphasize the last phrase na nagsasabing hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, anong ibig sabihin nun? Hindi nakaabot. Meaning to say, wala ng tao ang may kakayanan na makarating at maranasan at ma-enjoy yung kaluwalhatian ng Diyos na originally sana ay nai-enjoy ng mga tao. Pero dahil sa kasalanan, nawala iyon. Nawala yung karapatang yon, nawala yung pribilehiyong yon. At diyan ay inilalarawan ni Pablo
kung gaano katindi ang kinabagsakan at naging kalagayan ng tao dahil nga sa kasalanan. Lahat ng tao ay bumagsak, bigo at walang kakayanan sa ganang sarili na makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa ibang paraan ng pagsasabi, imposible na sa tao ang ma-enjoy ang kaluwalhatian ng Diyos. Imposible na. Pero ang good news ay ito. Kay Jesus, ang dating hindi maabot at nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos ay may pag-asa na muling maranasan at ma-enjoy ang kaluwalhatiang iyon. Yan ang kanyang laman ng panalangin sa Juan chapter 17 verse 24. Ang sabi ng Panginoong Yesus, Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Upang mamasdan nila ang karangalang ibinigay mo sa akin. Kaya sa panalangin ni Jesus, pinapanalangin niya ang mga mananampalataya na ingatan ng Diyos sa mga mararanasan nila all throughout ang kanilang pananampalataya at pagsunod. Para later ay makasama doon at ma-enjoy nila ang karangalang meron ang Panginoon. Ang kaluwalhatiang nasa Diyos. Kaya kay Jesus at ang mga na kay Jesus, ang dating imposible ay posible na ngayon. Ang dating hindi maabot ay posibleng maabot sa pamamagitan ni Jesus. Buksan niyo po ang inyong Biblia sa 2 Korinto, chapter 3, at narito ang pangunahing teksto ng ating pagbubulay ngayong umaga. 2 Korinto, chapter 3, verse 7, and then hanggang sa last na verse. Sundan niyo lang po ako sa pagbasa at bibilisan ko ng konti. 2 Korinto chapter 3 verse 7. Nang ibigay ang alintuntunin ng paglilingkod na nakatitik sa tinapyas na bato, kalakip na nahayag ang kaningningan ng Diyos. Ano pat hindi matingnan ng mga Israelita ang mukha ni Moises, bagamat ang kaningningang ito'y lumipas. Kung ang paglilingkod na batay sa kautusang nakatitik ay nagdala ng kamatayan, ay dumating na may kalakip na kaningningan, gaano pa kaya ang paglilingkod ayon sa Espiritu? Kung may kaningningan ang paglilingkod na nagdudulot ng hatol ng kamatayan, lalo pang maningning ang paglilingkod na ang dulot ay pagpapawalang sala. At dahil dito, masasabi natin na ang dating ningning ay wala na sapagkat nahalinhan ng lalo pang maningning. Kung may kaningningan ang lumilipas, higit ang kaningningan noong nananatili magpakailanman. Dahil sa pag-asa nating iyan, malakas ang ating loob. Hindi tayo tulad ni Moises na nagtalukbong ng mukha para hindi makita ng mga Israelita ang paglipas ng kaningningang yaon. Ngunit matigas ang kanilang ulo. Kaya hanggang ngayon nananatili ang talukbong na iyon tuwing binabasa nilang ang matandang tipan. At maaalis lamang ang talukbong na ito kapag ang isang tao'y nakipag-isa kay Kristo. Hanggang ngayon, may talukbong pa ang kanilang isip tuwing babasahin nila ang aklat ni Moises. Ngunit pagharap ng tao sa Panginoon, naaalis ang talukbong. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, ay naroon din ang kalayaan. At ngayong naalis na ang talukbong sa ating mukha, tayong lahat ang nagiging sinag ng kaningningan ng Panginoon. At ang kaningningang iyon ay nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu na bumabago sa ating anyo upang maging lalong maningning hanggang sa maging mistulang larawan niya. Tayo po sandaling yumuko at manalangin. Panginoon, humihingi kami ng patuloy na gabay mo sa pagbubulay ng iyong mga salita at ang iyong banal na Espiritu na patuloy na siyang magtuturo sa amin. Buksan ang aming pangunawa, O Diyos, para matanggap namin ang dapat naming maunawaan ngayong umaga
ayon sa itinuturo ng iyong mga salita, at gawin niyo din pong masunuri ng aming mga puso para sa anumang mga pagtuturong ito, kung ito may darating sa anyo ng paalala at pagsaway, ay tatanggapin namin ng buong puso, Panginoon, at sisikaping maipamuhay sa tulong ng iyong banal ding Espiritu. Pagpalaan niyo din po ang inyong lingkod as I speak your word. Gabayan niyo ko, Panginoon, at ang lahat ng mga lalabas sa aking mga labi ay mga salitang nais mo lamang na maituro at maiparinig sa inyong mga anak. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Sa binasa po nating mga talataan, nag-umpisa si Pablo sa pagkukumpara. Actually, kung babasahin mula verse 1, sa kaliwalhatiang meron sa lumang tipan at yung kaliwalhatiang mayroon sa bagong tipan. At ang isa sa example na ginamit niya Pablo ay si Moises, which is the most highlight pagdating sa ganitong usapin sa Old Testament. Ginamit na halimbawa ni Pablo si Moises noong siya umakyat sa bundok, at pagkatapos ay alam naman natin ang kwento, nagliliwanag ang kanyang mukha, nagniningning, ano pat hindi kayang matingnan ng mga Israelita. And yet, pagdating sa verse 3, ganito pinaliwanag naman ni Pablo ang eksena doon sa ating binasang talataan. Verse 13, hindi tayo tulad ni Moises na nagtalukbong ng mukha para hindi makita ng mga Israelita ang paglipas ng kaningningang iyon. Kaya ang eksena ay ganito. Nagniningning ang mukha ni Moises dahil doon sa pakikipag-meet niya sa Diyos, pero ang issue ay ganito. Yung kaningningang iyon, kailangan niyang takluban later kasi lumilipas. Bakit na kailangang magtaklob ng mukha? Kasi ayaw niya na makita ng mga Israelita na yung kaningningang yun, unti-unti ding nawawala. Nasusundan niyo po ako. Talagang tunay na maningning. Pero ang issue ay, yung kaningningang yun, hindi siya permanent. Hindi siya permanent. Kaya sabi ni Pablo, hindi tayo tulad ni Moises na kailangan magtalukbong ng mukha. Meaning kung sa atin ang mga nasa bagong tipan na kay Jesus, sa pananampalataya kay Jesus, yung kaningningan ng Diyos sa atin ay araw-araw na dapat nasisilayan. At yun ay bagay na hindi nakakasila kundi nakakaakit. At later maunawaan po natin yan as I continue. So inadescribe dito ni Pablo ang malaking pagkakaiba ng kaliwalhatiang mayroon si Moises sa kaliwalhatiang mayroon ang mga mananampalataya kay Jesus. At katulad ng nasabi ko na, yung kaliwalhatiang mayroon si Moises at sa lumang tipan ay lumilipas, meaning sa ating salita, nag-expired. Kaya nga kailangan niyang magtalukbong ng mukha dahil ayaw niyang makita ito ng mga Israelita. So parang iniisip ko na walang nakaka-realize sa mga Israelita noon na yung kaningningan ni Moises na meron sa mukha niya ay hindi naman talaga forever na naroon. Dahil nga inatabunan niya. So ipinapakita lamang dito ni Pablo na ang lumang tipan, bagamat nagmula sa Diyos at may kaluwalhatian, pero pansamantala lamang at unti-unting lumilipas. Ngunit ang bagong tipan kay Kristo ay higit na maluwalhati. Sapagkat ito ay nagdadala ng buhay, ng katuwiran, at ng pangmatagalang kaluwalhatian. Sabi ng verse 11 sa binasa nating text, kung may kaningningan ang lumilipas, higit ang kaningningan noong nananatili magpakailanman. At totoo naman, hindi po ba? Saan ka? Alin ang pipiliin mo? Yung lumilipas o yung nananatili? Parang buwan, ang aking isa sa example. Maganda siyang tingnan sa kanyang kabilugan at kaliwanagan sa gabi. Pero pagdating ng umaga, nawawala na siya. Hindi dahil wala ng halaga ang buwan, kundi dahil dumating ang higit na mayroong mas malaki at may mas malawak na dalang liwanag.
Yun din ang katotohanan pagdating sa bagong tipan. Hindi winawalang halaga at kabuluhan ang lumang tipan. Sa halip, naging daan lamang ang lumang tipan para ihanda ang pagdating ng higit na mas maliwanag, higit na mas marangal ang ating Panginoong Hesus. Ngayong umaga, pagbubulayan po natin kung paano natin makikita at mararanasan ang kaluwalhatiang na kay Jesus. Meron 3 bagay na dapat mangyari para ma-enjoy natin ang kaluwalhatiang na kay Kristo. Una, at ito'y napaka-basic sa marami na sa atin, yung pananampalataya kay Kristo. Believing Christ. Actually, sa mensaheng ito, pag English ang gagamitin kong term, the 3 B's, ang 3 B. Believing Christ o pananampalataya kay Kristo. Sabi sa verse 14, matigas ang kanilang ulo. Ngunit, matigas ang kanilang ulo. Kaya hanggang ngayon nananatili ang talukbong na yaon tuwing binabasa nilang matandang tipan. And take note the next sentence. At maaalis lamang ang talukbong na ito kapag ang isang tao ay ano daw? Nakipag-isa? Kanino? Kay Kristo. Ngayon, bago natin tunay na makita at ma-enjoy ang kaluwalhatian ni Kristo, kailangang meron munang maalis. Kailangan munang meron unang mangyari. Maalis ang talukbong. Ngayon, ginamit ni Pablo yung talukbong para i-describe ang espiritual na pagkaabulag at katigasan ng puso ng mga tao. Yun ang ibig sabihin po nung may talukbong pa sila. Ang ibig sabihin ni Pablo ay yung kalagayan ng mga tao sa kanilang pagiging matigas ang puso, sarado ang isip, pagdating sa Diyos at sa mga bagay na may kaugnayan kay Jesus. So dito ipinapakita ni Pablo, again, ang resulta ng kasalanan sa tao. Ang tao naging bulag spiritually at matigas ang puso, matigas ang ulo. Ano ba ang nawawala sa isang bulag? Obviously, yung kanyang kakayanang makakita. Hindi po ba? Hindi mo makita yung dapat sana'y nakikita mo. Parte ng aking pagiging bata, as far as I can remember, ay yung pag-aakay sa aking lola na bulag. Meron akong lola na bulag. So inaakay ko siya at kailangan ko siyang akayin from time to time at tulungan para ligtas siyang makarating sa gusto niyang puntahan. Dahil nga wala siyang kakayanang makita, kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng alalay. Kailangan niya ng magagabay sa kanya. Kaya dito inilalarawan ni Pablo ang kawalang pag-asa. Hindi po ba? Inilalarawan ni Pablo dito sa part ng verse na ito, ang kawalang pag-asa ng mga tao. Ang kawalang kakayanan sa kanilang sarili. Imposible sa tao na makita at maranasan ang kaluwalhatiang na kay Kristo sa kanyang sariling pagsisikap lamang. At meron lamang daw isang solusyon. Kapag ang isang tao ay nakipag-isa kay Kristo, ang talukbong ay maaalis. Dito ina-raise ni Pablo ang malaking problema ng mga Israelita, mga Hudyo. Lalo ng panahon ni Jesus kung bakit maraming mga Hudyo ang hindi pinaniwalaan si Jesus at ayaw kilalanin si Jesus bilang Mesyas. Sa kabila ng maraming himala na kanyang ginawa, dahil nananatiling sarado ang kanilang isip, matigas ang kanilang puso. Yan ang sabi ni Pablo. At yan din ang sinabi ni Jesus. So sa 2 Korinto chapter 4 verse 3, ganito yung sabi ni Pablo. Chapter 4, liban lang kayo ng chapter 4. Verse 3, kung may talukbong pa ang mabuting balitang ipinahahayag namin, ito'y natatalukbongan lamang sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila ay binulag nito upang hindi nila makita
ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya malinaw na ina-describe ni Pablo na ang mga tao sa mundong ito ay talagang bulag spiritually dahil binulag sila ng Diyos ng mundong ito. Unless na maalis yung pagkabulag na yon, yung talukbong na yon, saka lamang natin makikita yung liwanag ng mabuting balita at yung kaningningan ni Kristo. Mga matitigas ang ulo, matitigas ang puso. Hindi ko alam kung gaano kasaya, kasi hindi ko alam kung may naka-experience sa atin na minsang nagdilim ang paningin at hindi makakita ng ilang sandali o ilang panahon, and then nakakita ka uli kung gaano kasaya yon, kung gaano ka grateful para sa isang tao yon na dating bulag ay muling nakakita at nasilayan mo ang kapaligiran. Ganon din sa atin, hindi po ba? Hindi ka ba magiging grateful sa Diyos kung ikaw na dating bulag spiritually ay nakikita mo na ngayon kung gaano kahanga-hanga ang iyong Diyos? Mga kapatid, ikaw ba ay na-amaze at nagiging grateful every time na nakikita mo at namamangha ka sa kaano kaganda ang Diyos, gaano kadakila ang Diyos? Ang mga taong may kakayanang mamangha lamang at uma-amaze sa Diyos ay mga taong nakakakita sa katotohanan ng Diyos. At kung binigay sa atin yun at nasa iyo yun, we must be grateful. Dahil binigyan tayo ng Diyos ng kakayanang makita ang kagandahan niya. Sabi ni Pablo sa 2 Tesalonica chapter 2 verse 14, tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo upang makasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Tinawag kayo sa pamamagitan ng mabuting balita upang makasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya dumating sa atin ang Ebanghelyo, mga kapatid, please take note of this. Dumating sa atin ang Ebanghelyo, hindi lamang para ialok at ibigay ang kaligtasan. Maraming mga Kristiyano humihinto na sa katotohanan iyon. Dumating sa atin ang Ebanghelyo, hindi lamang para sa kaligtasan at katiyakan ng buhay na walang hanggan, kundi para akayin tayo doon sa makasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ba napakalaking biyaya at pagpapala ito para sa atin? Na tayo mga dating hindi karapat-dapat, hindi makaabot sa pamantayan ng Diyos, ay makakasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoon? Hindi ka ba magiging masaya and grateful sa ating Diyos makasama sa kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo? The word na makasama, may mga tao tayong gustong-gusto nating araw-araw sanang makasama, pero hindi natin makasama. Dahil sa iba't ibang mga dahilan. Kaya napapansin ko si Ma'am Ana, nag-take ng time minsan na magluwas talaga para makasama ang kanyang mga anak. Pero tayo, nung sinabi dito na makasama sa kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo, hindi ito mga minsanang event. Ito yung pang-araw-araw na ma-enjoy mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga hindi tayo tumitigil na aralin ang Ebanghelyo. Dahil hindi lamang ito tungkol sa pagiging ligtas, kundi para higit nating makilala ang Panginoon at sa gayon lalong mamangha at tumaas ang ating pagpupuri at pagpaparangal sa Kanya. Upang makasama. Yung salitang upang, the word yung upang, para sa ibang salita.
ay nagpapahiwatig ng layunin. Nagpapahiwatig ng layunin. Ano ang layunin ng Ebanghelyo? Ang goal ng Ebanghelyo ito. Hindi lamang ibigay ang kaligtasan, kundi akayin sa isang lumalalim na kaugnayan sa Diyos at mamuhay ng may mataas na pagpapahalaga sa kalooban, sa katuwiran, at kabanalan ng Diyos. Ulitin ko, ang goal ng Ebanghelyo ito, hindi lamang para ibigay ang kaligtasan sa iyo, kundi para akayin ka na lumalim sa kaugnayan sa Diyos at mamuhay ng merong mataas na pagpapahalaga sa kalooban ng Diyos, sa katuwiran ng Diyos, at sa kabanalan ng Diyos. So when we speak gospel, it not only simply means salvation. It's about the glory of God. Kaya kung totoong sinampalatayanan mo ang Ebanghelyo ni Kristo, dapat nakikita at nangyayari ito sa buhay mo. Hindi lamang yung assurance ng salvation mo. Dapat nakikita sa buhay mo yung kabutihan ng Diyos, yung kabanalan ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, yung mga katangian ni Kristo. Yan ang ibig sabihin, mga kapatid, na makasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Yesus. To live like Him, and by doing so, we can truly enjoy His presence and His glory. To live like Him. Pero ito ang tandaan po natin, mga kapatid. Yung pag-aalis ng talukbong, yung mula sa pagiging matigas ng puso, bulag spiritually, hindi natin sariling gawa yun ng biyaya ng Diyos. Siya ang nagbibigay sa atin ng spiritual na paningin para makapanampalataya tayo. Binabalikan ko lang ng konti para hindi tayo malito. At sa gayon makita natin ang kaluwalhatian ni Kristo. Kaya sa isang pinalaya na, kaya sabi ni Pablo, kung saan naroon ang Espiritu, naroon ang kalayaan. Kaya kung ikay pinalaya na ng Diyos, malaya na. Tanungin mo ang iyong katabi, malaya ka na ba? Ikaw ba'y malaya na? Kung ikay pinalaya na ng Diyos, ang unang hakbang patungo sa kaluwalhatian ay hindi yung pagsisikap na baguhin ang ating mga sarili, which is, yan ay susunod. Pero ang una na dapat mangyari ay yung pagbaling kay Kristo. Ang ibig sabihin ng pagbaling kay Kristo, tunay na pagsisisi at pananampalataya. So saan nakabaling ang iyong buhay? Gaano man karami ang kabutihan ng tao, kahit pa ang tao ay kilalanin ng Guinness World Records na pinakamabait, sabihin na natin na si Matt ay kilalanin ng Guinness World Record na pinakamabait na tao na nabuhay sa mundo. Hindi pa rin siya qualified na ma-enjoy ang kaluwalhatian ng Diyos on his own dahil ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi ating sariling pagsisikap. Ito'y biyaya ng Diyos sa mga taong sumampalataya sa Kanya. Again, babalik tayo sa katotohanan, walang karapat-dapat, walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Malibang sumampalataya at nakipag-isa kay Jesus, mai-enjoy natin ang kaluwalhatiang sinasabi nito. Dahil sa habag at biyaya po ng ating Diyos, bagaman ang tao ay walang kakayanan sa kanyang sarili, nagbukas ang Diyos ang daan para makabalik ang tao sa kanyang presensya, sa kanyang kaluwalhatian. At yun ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Sa mga taong kikilala, lalapit, at tunay na sasampalataya kay Jesus, may enjoy natin ang kaluwalhatiang na kay Jesus. Kaya ang daan patungo sa kaluwalhatian ni Kristo ay nagbubukas sa mga taong tunay na inilagak ang kanilang buhay sa ating Panginoong Jesus. Pangalawa, beholding Christ.
Ang hirap kasing Tagalogin ng beholding. Sa English translation kasi ng Bible, yun ang ginamit. Pero doon talaga nakasakay ang idea. Sa Tagalog kasi parang kulang. Pero sa English ay beholding Christ. Kung literal na meaning talaga, pagmamasid kay Kristo. Pagtingin kay Kristo. Sabi sa verse 18 ng ating text, babasahin ko muna sa English, and we all, with unveiled face, may talukbong, beholding the glory of the Lord. Sa Tagalog naman, lumang salin, datapwat tayong lahat na walang talukbong ang mukha, na tumitingin gaya sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon. Pagkatapos maalis yung talukbong, ito ang sunod na dapat na nangyayari. Tumitingin gaya ng sasalamin sa kaluwalhatian ng Panginoon. Yung salitang beholding ay hindi lamang simpleng pagtingin. Kaya sabi ko kanina, mahirap talaga siyang yung literal na itagalog agad. Ang ibig sabihin po talaga ng beholding ay yung patuloy na pagtingin, patuloy na pagmamasid, patuloy na pagninilay-nilay tungkol kay Jesus. Yun talagang ibig sabihin ng beholding. Yung patuloy kang aralin si Jesus, pagnilayan si Jesus, sundan si Jesus. Ngayon, ito ang dapat nating makita. Kapag si Kristo ang palagi nating pinagmamasdan, pinagninilay-nilayan, siya rin ang unti-unting huhubog sa ating pagkatao. Dapat. Hindi lamang natin tinitingnan si Kristo, hinahayaan natin ang kanyang kaluwalhatian ang maging sentro ng ating puso, ng ating isip, ng ating buhay, ng ating buong pagkatao. Dahil kung ano ang palagi natin pinagtutuunan ng pansin, yun ang humuhubog sa atin. Kung ang palagi natin pinagmamasanay ang mundo, maaari kang mahubog ayon sa mundo at sa pamantayan ng mundo. Kaya sabi ni Pablo, do not be conformed by the standard of this world. Dahil talagang huhubugin ka ng mundo kapag ka ang mundo ang palagi mong tinititigan, ang palagi mong pinagmamasdan, ang palagi mong inaaral. Now, let's take, parang may timbangan. Pagpalagay natin may timbangan sa inyong harapan. Alin ang mas mabigat? Yung palagi mong inamasid si Jesus, inapagnilayan si Jesus, o palagi kang nakatitig anoong meron sa mundong ito? Hindi ba't yan ay prinsipyo na sa buhay ng marami? Kung sino ang hinahangaan natin, siya ang ginagaya natin. Nag-agree kayo sa akin? Kung sino ang hinahangaan mo, yun ang ginagaya mo. Likas sa tao yan, maging katulad ng kanyang hinahangaan. Halimbawa, ang isang atleta, ginagaya ang kanyang idolo. O sino nga yung nanalo ngayon sa tennis? Si Alex. Ano? O siguro marami sa inyo maging idolo ngayon si Alex at gagayahin. Ang isang musikero, ginagaya ang kanyang paboritong mga awit o manunugtog. Ang gustong-gusto kong maging katulad ni Kuya Pupoy, mahusay tumugtog. O ang isang ang mga bata, kadalasan ginagaya nilang kanilang mga magulang. Hindi po ba? Kung si Kristo ang ating pinakahahangaan, unti-unti natin gugustuhin na maging katulad din niya. Mga kapatid, si Kristo ba ang pinaka-hinahangaan mo sa buhay mo? Si Kristo ba ang itinuturing mo na pinaka-idolo sa buhay mo? Kung gayon, dapat siya ang pinaka-ginagaya mo sa lahat
nang meron ka. Kaya sa pananampalataya at pamumuhay Kristiyanong mga kapatid, ang manggaya at mangopya hindi masama. O sabihin mo sa iyong katabi, pagdating sa pananampalataya kay Jesus at pamumuhay Kristiyano, ang manggaya at mangopya hindi masama kung si Kristo ang tinutularan mo. May ilan na, hindi ko alam kung totoo ito sa marami, pero may ilan na nag-iisip na sa paglago sa pananampalataya, ang kailangan na iyong matinding disiplina at pagiging busy sa maraming bagay. Being busy doesn't mean na being busy in the ministry doesn't mean na ikaw ay mature. Or being a disciplined Christian doesn't mean na ikaw ay mature na. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagtingin kay Kristo. Hindi niya sinabing pagmasdan mo ang iyong sarili o pagmasdan ang iyong mga pagkukulang. Ang sinabi ay pagmasdan ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesus. Ang ating focus ay kay Jesus. Ang ating focus ang humuhubog sa ating direksyon. Sa madaling sabi, malalaman mo kung ikay nasa tamang daan at nasa katuwiran ng Diyos at direksyon tinatahak kung nakapokus ka sa tamang persona. Kung si Jesus ang focus ng iyong buhay, you are in the right way. Kung hindi si Jesus ang major focus ng iyong buhay, it's either you are in the wrong way or nagapasaan-saan ka. Alam mo, maraming pinupuntahan. Hindi lamang si Jesus ang isang daan sa iyo. Sabi ng Hebreo, fix your eyes on Jesus. 12 verse 2. Meaning ituon ang iyong atensyon, ang iyong focus kay Jesus. When we say ituon, ang ibig sabihin ay huwag mong aalisin ang paningin mo kay Jesus. Kung ayaw mong maligaw, kung ayaw mong magkamali, kung ayaw mong mabigo, huwag mong aalisin ang paningin mo kay Jesus. The moment na ikay umalis sa focus kay Jesus, palaging nag-aabang ang panganib sa paligid. Ang tanong ay paano natin magagawang manatiling nakatuon kay Jesus? Ano ang praktikal na hakbang na pwede natin at dapat natin gawin? Simple lamang po mga kapatid. Where is your Bible? Can you please hold your Bible and raise your Bible? Please. Do it. Raise your Bible. That is your way. Paano mo higit paano ka mananatiling nakapokus kay Jesus? The Bible. Read your Bible. Study your Bible. Meditate every day. Ginawang available ng Diyos sa atin ang kanyang mga salita. Hindi lamang para magkaroon tayo ng impormasyon o kaalaman, kundi sa layuning maakay tayo nito sa patuloy na pagkilala, pagkamangha, at pagpupuri sa ating Diyos, which eventually, the more na nakikilala natin kung ano ang Diyos at meron sa Diyos, ay mag-aakay sa atin, I want to be more like Him. Yun ang goal sa buhay ng Kristiyano. I want to be more like Jesus. Sabihin mo nga sa iyong katabi sa likod o medyo malayo ang katabi ay, gusto mo bang maging katulad ni Jesus? Ako gusto ko. Kaya sa ating mga pagsamba, pananalangin at pagninilay-nilay ng salita ng Diyos, hindi ito mga gawain pang relihiyon. Ito ay ating mga tulong at pamamaraan, tulong sa ating mga sarili para manatili nating naitutuon ang ating paningin kay Kristo. Katulad ng ating gathering ngayong umaga. Hindi natin ginagawa ang pagsambang ito not for the sake of activities or service itself,
Ginagawa natin ang pagdalo sa panambahang ito at pakikinig ng salita ng Diyos para tulungan ang ating mga sarili na ma-maintain na nakapokus ang ating buhay kay Jesus. Kaya kung pa-absent ka pag linggo, nasaan ang focus mo? Hindi ako nag-condemn ng kahit sino. Pero I'm telling the truth, the Word of God. Kung hindi ka nagabasa ng Biblia, hindi ka nagabulay, nasaan ang focus mo? Kung hindi ka nananalangin, nasaan ang focus mo? I'm sure 100% hindi na kay Jesus. Dahil walang ibang paraan na ginawang available ang Diyos para sa ating mga mananampalataya, kundi sa mga pamaramaraang yon. His Word, prayer, and our fellowship to each other. Mga kapatid, nawa ito'y maging isang wake-up call sa atin. It's time to stand. It's time to fix sa mga dapat nating ayusin sa ating mga sarili. Kung merong ibibigay na dahilan marahil ang majority ng mga tao, sasabihin nila, pasensya na po talaga, Pastor, anong busy ko lamang? Well, that is accepted. Dahil wala naman taong hindi busy, kahit yung mga puro pahinga, busy sila sa kanilang pamamahinga at pagtulog. Dahil hindi oras ang ating problema. Kung bakit wala tayong panahon para manalangin, magbasa ng Biblia at makifellowship sa ating mga kapwa mananampalataya. Ang problema ay hindi oras, ang problema ay kawalan ng desire. Hangarin para makilala at maranasan ng Diyos. Walang hunger sa Panginoon. Sorry, pero napili ko lamang na example. Mas interesado ang marami sa mga bagong update sa Facebook, sa 100 iPhone na ipapamigay ni Ibana. Mayat may ang check sa notification, baka kasama na sa mga napili na makatanggap ng iPhone. Nagagawa natin from time to time na mag-check ng mga update sa Facebook, pero napaka-rare na mag-check ng update sa salita ng Diyos. Hindi ako against sa Facebook or any blogging or social activities. Dahil legal naman yan, basta ginagawa ng tama at mabuti. Ang punto lamang ng ating mensahe ngayong umaga, huwag mong idadahilan na wala kang oras dahil ang totoo hindi oras ang nawawala sa iyo. Pagmamahal ang nawawala sa iyo. Dahil bilang mga mananampalataya, dapat na mag-reflect sa atin at magningning sa ating mga buhay ang kaluwalhatian ni Kristo. Anong sabi ng talata natin kanina? At ngayong naalis na ang talukbong sa ating mukha, tayong lahat ang nagiging sinag ng kaningningan ng Panginoon. Tayong lahat ay nagiging sinag ng kaningningan ng Panginoon. Sana'y maging totoo sa ating lahat po yan, mga kapatid. 2 Korinto chapter 4 verse 6. Sapagkat ang Diyos na nagsabing mula sa karimlan ay sisilang ang liwanag, ay siya ring nagbigay liwanag sa aming mga isip upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nahayag sa mukha ni Kristo. Dito'y sinasabi ni Pablo, ang ibig sabihin ng pagmasdan ng Panginoon ay ang makita at makilala siya kung sino talaga siya. Meaning to say, yung goal nga ng pagmasdan si Jesus ay yung para makilala natin si Jesus kung sino talaga itong Jesus na ito. Anong meron sa Kanya? The more we know Christ, the more na nakikita natin ano ang mga era ng ating buhay na malayo pa sa pagiging katulad kay Jesus. At yun ang ating pagsisikapan na ihingi ng biyaya na, Lord, gusto kong maging katulad mo sa ganitong bahagi. Ganito mga kapatid, kung hindi ka naaakit kay Jesus, kung hindi ka nauuhaw kay Jesus, at hindi ka nananabik kay Jesus, meron kang malaking problema. Kung hindi ka naaakit kay Jesus,
Kung ang glory of God ay tumutukoy sa kagandahan ng Diyos, sa infinite beauty ng Diyos and His perfection. And yet, hindi ka naaakit doon. Hindi ka nag-desire sa beauty na yon na meron ng Diyos. You have a big problem, kapatid. Kung hindi nagiging kaakit-akit si Jesus sa iyo. Hindi mo nga makikita ang kaliwalhatiang na kay Jesus. And maybe at sana'y hindi. Baka naroon pa sa sinasabi ni Pablo na may talukbong. Kaya hindi makita ang kaningningan ng liwanag ng Ebanghelyo at ang kaningningan ni Kristo. Dahil sabi ni Pablo, binulag sila ng Diyos ng mundong ito. Pangatlo at panghuli, becoming like Christ. So believing Christ, beholding Christ, and becoming like Christ. Pagiging katulad ni Kristo. Para ma-enjoy natin ang kaliwalhatiang na kay Jesus. Sabi sa verse 18 ng ating text, at ang kaningningang iyon ay nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang bumabago sa ating anyo upang maging lalong maningning hanggang sa maging mistulang larawan niya. Nasusundan niyo po ba yung talata? Hindi lamang maging maningning, kundi lalong maningning. Sa ibang Tagalog po, at sa English, yan ay from glory to glory. Yan ang translation niya. From glory to glory. Kaya hindi nagtatapos ang proseso sa pagmamasid. Ang dapat na maging resulta ng pagmamasid ay yung tunay na pagkakita sa kaliwalhatian ni Kristo na magbabago ng ating buhay. Magpapabago ng ating buhay, ng ating pamumuhay, para lalong maging maningning. Kaya ang nangyayari pala mga kapatid, ganito. Every time na mayroong mga pagbabagong nangyayari sa ating buhay, lalong nagliliwanag ang ating buhay. Binabago tungo sa gayunding larawan, mula sa kaliwalhatian tungo sa kaliwalhatian. Kaya ang layunin ng Diyos ay hindi lamang upang makita natin ang kanyang kaliwalhatian at ma-enjoy ito, o mamangha sa kanyang kaliwalhatian, kundi para mag-reflect sa ating buhay yung image of Christ, yung larawan ni Kristo. At maging mistulang larawan niya. When we say maging mistulang larawan niya, yung halos ipagkamali mo na akala ko'y si Sister Lisa yun, ay si Julian pala. Kasi hindi, nakikita niyo po ba yun? Halos wala kang makitang pagkakaiba. Yun ang ibig sabihin ng mistulang larawan niya, na wala ka na halos makitang pagkakaiba dun sa dalawa. At yun ang goal sa bawat isa sa atin. Sabihin mo sa iyong katabi, sa likod, maging mistulang kalarawan ni Jesus. But please take note na ang pagbabagong ito hindi ginagawa natin sa ating sariling lakas. Sabi ng ating talata at nilinaw ni Pablo, ito'y gawain ng Espiritu Santo na siyang bumabago sa ating anyo. Kaya sa tulong at gabay ng Espiritu Santo, inaakay tayo sa isang pamumuhay na naiiba sa mundo at sa ating lumang pagkatao. Kaya hindi sapat talaga na alam lang natin ang tungkol kay Jesus. Dapat makita si Jesus sa paraan ng ating pamumuhay. Ang pagbabagong ito ay pagiging katulad. Ang pagiging katulad ni Kristo hindi one-time event. Ito ay proseso. Pansin niyo po yung sinabi ni Pablo at ginamit na word sa Tagalog. Bumabago sa atin. Yung salitang bumabago ay nasa diwa ng nagpapatuloy na gawain. Naunawaan niyo po, hindi sinabi ni Pablo na at nagbago. Past tense na yun. Kundi ang sinabi ni Pablo ay bumabago. Siya isang nagpapatuloy, nag-progress, na gawain ng Espiritu Santo sa ating mga buhay.
Kaya tayo patuloy na binabago, kaya nga sa translation na iba ay mula sa kaluwalhatian patungo sa kaluwalhatian. Patuloy na paghuhubog ng ating buhay. Kaya hindi ito isang araw na pangyayari lamang na boom! Na ikaw ay super like Jesus na. One-time event lamang, hindi po ganon. Kaya mauunawaan natin na bawat sa atin ay sadyang meron pa rin mga kapintasan, meron pa rin mga kahinaan. Dahil tayo patuloy na nasa proseso ng paghuhubog at pagbabago. Pero dapat unti-unti nadadagdagan ang pagiging katulad natin kay Jesus. Ang layunin ng spiritual na paglago hindi lamang gawin tayong mas mabuting tao, kundi maging mahusay, kundi maging higit na katulad ng ating Panginoong Jesus. Dahil ang tunay na sukatan po ng paglago, mga kapatid, ay hindi yung dami ng alam o dami ng iyong nagawa o magagawa, kundi yung nagiging kahawig mo ba ang ating Panginoong Jesus. To be Christ-like. Yun ang sukatan ng true maturity. Ihambing mo kay Jesus. Kaya tayo personally, pwede nating i-evaluate siguro ang ating mga sarili. Kamusta ang aking paglago? Compare yourself kay Jesus. Ang sabi sa unang Juan chapter 3 verse 2b. Alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Sa pagbabalik ni Jesus, matutulad tayo sa Kanya at makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Ano yung sinasabi kaya doon na matutulad sa Kanya? Sa English po ginamit siya ang salitang yung glory. Kaya sa pagbalik ng ating Panginoong Yesus, tayo matutulad sa Kanya. Kung ano ang meron kay Jesus sa Kanyang kaluwalhatian, tataglayin natin yung kaluwalhatian yon. Hindi ito nangangahulugan na tayo magiging Diyos na din. Kasi inapakahulugan niya ng iba na, tayo magiging Diyos na din. Kasi sinabi yan sa Bible. Hindi po. Ang pagka-Diyos ay sa Diyos lamang. Walang sino man ang pwedeng kumuha nun. That will never happen. Ngunit yung kaluwalhatiang taglay ni Jesus ay bagay na pwede nating maranasan at ma-enjoy at masaksihan, ma-witness every day. Tulad ng isang bakal, ito ang isa sa pwedeng example. Kapag yung bakal inilagay mo sa apoy ng matagal, hindi siya nagiging apoy, yung bakal. Pero makikita mo sa bakal na yon, namumula, pumupula, at nagkikreate siya ng konting liwanag kasi nagawa doon sa pagiging babad niya sa apoy ng matagal na panahon. Kaya unti-unting nagliliwanag at nagbabaga. Ganon din po sa ating pananampalataya. Habang nananatili tayo kay Kristo, hindi tayo nagiging Diyos, ngunit unti-unti nakikita sa atin ang Kanyang kabanalan, ang Kanyang pag-ibig, kapakumbabaan, kagandahang loob, and so on. And so on. Sabi sa Colossus 3 verse 4, kapag nahayag si Kristo, mahayag din kayong kasama niya sa kaluwalhatian. And this encouraged me, mga kapatid. Kapag nahayag si Kristo, mahayag din kayong kasama niya sa kaluwalhatian. What an honor, hindi po ba? Kung hindi ka man nakaranas sa stage na maipakilala bilang salutatorian, valedictorian, hindi ko naranasan yun eh. O sa college, cum laude, summa, magna cum laude, o hindi ka nakatanggap ng mga prestigious awards dito sa lupa, hindi na bale. Kasi ang sabi ng ating text, kapag nahayag si Kristo, mahayag din kayong kasama niya sa kaluwalhatian. Wow! Lahat ng iyon ay hindi may kukumpara sa naghihintay sa mga taong matapat na sumusunod kay Jesus. Mahayag din kayong kasama niya. Mayroon pa bang hihigit
doon sa ikaw ay itabi at kasabay na ihayag at ipakilala sa pagdating ng ating Panginoong Yesus. Welcome, my good and faithful servant. Sabihin sa katabi, yan ang asamin natin. Yan ang ating pakaasamin na isang araw, mahayag tayong kasama niya sa kaluwalhatian. Sa aking pagtatapos, ang daan patungo sa kaluwalhatian hindi lamang isang destinasyon kung gayon. Hindi ito isang destinasyon sa hinaharap sa future. Ito'y isang paglalakbay na ang Diyos ang nagpasimula sa ating mga buhay. Na tayo lumapit kay Kristo, binigyan ng kakayanang makalapit kay Kristo at nagpapatuloy hanggang sa araw na makita natin si Jesus ng mukhaan. Hindi ba't ipinapakita ng ating mensahe ngayong umaga na ang buong buhay Kristiyano ay nagsimula kay Kristo, nakapagpapatuloy dahil kay Kristo, at magtatapos kay Kristo. Wala tayong bahagi. Napansin niyo po ba sa mensahe ko, wala tayong bahagi? Si Kristo ang nag-alis ng talukbong, ang kaluwalhatian ni Kristo ang ating minamasdan, ang Espiritu Santo ang tumutulong para tayo magbago to maturity. May pananagutan tayong sumampalataya. Sa ating pananagutan yon. Pagmasdan si Kristo, pagnilay-nilayan si Jesus. Patuloy na sumunod kay Jesus. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ng pagbabago sa ating buhay ay nagmumula sa tulong ng banal na Espiritu. Sa biyaya ng Diyos. And this also, ito'y mahalaga din makita po natin. Itong bahagi din ng katotohanan mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian. Nagbibigay ng pag-asa sa mga tao, especially sa atin. Ito'y nagsasabing, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian. Tayo'y nasa proseso pa rin ngayon ng pagiging kawangi si Kristo, ngunit hindi pa ganap. Kaya huwag kang mawawala ng pag-asa, kapatid. Kung ikaw man ay nabigo, minsan, ikaw man ay pumalya, pumalpak, nagkamali, o kung ikaw man ay parang sa palagay mo hindi pa totoong nakapag-uumpisa, may pag-asa pa. Lumapit ka lang sa Panginoong Hesus at totoong ilagak ang iyong buhay sa Kanya. At hayaan ng Diyos ay unti-unting gumawa sa buhay mo. At baguhin ang buhay mo hanggang maging kawangis ang ating Panginoon. Uulitin ko lang yung talata kanina sa unang Juan 3:2. Mga minamahal, tayo ngayon ay mga anak ng Diyos. Hindi pa nahahayag kung ano ang magiging tayo. Ngunit nalalaman natin na kapag siya'y nahayag, tayo ay magiging katulad niya sapagkat makikita natin siya kung ano siya. Ako ay nai-excite doon sa katotohanan yon. Makikita natin siya kung ano siya. Ano kaya yun? Masusurprise ang marami sa atin na, yung akin palang pagka-realize ko ano si Jesus ay, ang laki pa ng kulang. Ganito pala ang kabuuan ni Jesus pagdating sa araw na yon. So I hope na magbigay sa atin ng excitement, desire na patuloy na hangarin si Jesus sa buhay natin. Tanungin mo ang iyong sarili, tunay ka na bang sumampalataya kay Kristo? Wala na bang talukbong ang iyong isipan? Nakikita mo na ba ng maliwanag ang mensahe ng Ebanghelyo sa buhay mo at ang layunin ng Ebanghelyo sa buhay mo? Nakikita na ba ng mga tao sa buhay mo ang larawan ni Jesus? Dahil sa huli, mga kapatid, ang pinakamalaking ebidensya na tayo nasa daan patungo sa kaluwalhatian ng Diyos ay hindi lamang ang ating ipinahayag na
pananampalataya kay Jesus, kundi ang unti-unting nagbabagong buhay tungo sa pagiging kawangis ng ating Panginoon. At balang araw, ang paglalakbay na ito'y matatapos sa pinakadakilang tagpo ng ating buhay. Makikita si Kristo ng mukhaan at makibahagi sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian. At ang sabi ng Biblia, ang ating mga katawan ay magiging maluwalhati. Pinapaliwanag ng iba na parang katulad nung si Jesus ay muling nabuhay sa kanyang resurrection, tumatagos yung kanyang katawan sa pader. So magiging maluwalhati. Hanggang sa araw na yon, naway patuloy tayong sumampalataya kay Kristo. Patuloy na pagmasdan si Jesus at patuloy na pabago sa Espiritu Santo para maging kawangis ng ating Panginoon.